Hello, magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Sama ang pakiramdam ko eh. Kinukulam na yata ako. So meron tayong pag-uusapan dito mga kababayan ko. So ilang linggo na rin ang nakakaraan nung nakabalik si Sir Donsky sa Mindanao. Tapos dala-dala niya yung REMPAD Kasi yung REMPAD na yon ay bigay sa kanya ng mga legit na ghost hunters talaga. Sila Sir Lance, tsaka sila Sir Shaman Tope. Actually, si Sir Lance yata yung nagbigay. Kasi siya yung siya yung nag-reverse engineer neto eh. Tama ba ako, Sir Lance? Nitong REMPAD na to. So, ang REMPAD naman talaga, legitimate na tool yan for ghost hunting. Katulad ng mga ibang ng mga ibang equipment, katulad ng EMF reader, spirit box, ba yung gumaganon, spirit box, kasi kahit ghost ball na rin. Kahit wala akong tiwala do sa ghost ball, ginagamit naman talaga ng mga legit na ghost hunters yan. 'Di ba? So, kasi yung REMPAD kasi yun yung technology na na bagong-bago sa kamay ng mga Mindanao ghost hunters. Katulad nila Kuya Red, yan ni Donsky. Bago sa kanila yan eh. I mean, siguro napanood na nila somewhere, pero I'm so sure si Sir Donsky hindi niya pa alam talaga kung ano yung REMPAD. Kasi nung dinidemo sa kanya yung REMPAD, hindi niya ma-explain kung ano yon. Diba? Maaring si Kuya Red kasi medyo matalino naman si Kuya Red. Alam niya naman na siguro yung REMPAD. Yung EMF pump nga alam niya eh. Kaya lang peke yung EMF pump niya. Now, nung na-demonstrate kay Sir Donsky yung hiwaga or yung capabilities ng REMPAD, nakita naman natin na manghang-mangha siya. At nakita niya rin naman yung reaction natin na kapag ka-REMPAD ang ginagamit ay legitimate talaga yung resulta. However, 'di ba? Kinapitalize niya yun eh, yung mga sinabi ng kritiko. Kasi sabi ng kritiko, ang REMPAD talaga ginagamit talaga ng mga legit yan. Ang ginawa ni Sir Donsky, yung thought na ganon sa mga kritiko, kinuha niya at inattach niya sa kanya. So, parang ganito ang nangyari. Sinasabi na ng mga kritiko, totoo ang REMPAD. Kapag ka-REMPAD na ang ginamit ko, legit na rin ako. Diba? Yun ang niya. Pero nakakalimutan niya na hindi naman sa device yun eh. Sa tao din yun eh. Diba? Sa tao pa rin yun, men. Kahit pasabihin mo na itong brand na to ang ginagamit ng mga magagaling itong brand ng baril na to. Let's say, brand ng Glock halimbawa ito yung ginagamit ng mga magagaling na pulis sa Amerika, 'di ba, tong Glock. It doesn't mean na kapag ginamit mo yung ganung brand ng baril magaling ka na rin. Nagigets nyo ang ibig ko sabihin? Or katulad may example ako, ang ginagamit na brand ng microphone ni Chester Bennington, sino bang kilala nyo magaling na singer? Halimbawa, idol nyo si Sarah Geronimo na singer. Ang brand ng mic na ginagamit ni Sarah Geronimo ay Panasonic, halimbawa, no? Ang gagawin mo, kukuha ka rin ng microphone na katulad ng ginagamit ni Sarah Geronimo at gagamitin mo at palalabasin mo, magaling ka ng singer kasi ang brand na ginagamit mo ng microphone ay katulad ng kay Sarah Geronimo. It doesn't make sense. Nasa tao pa rin po. Kung tunog lata ang boses mo kahit na katulad pa ng brand ng microphone or katulad pa ng microphone ni Sarah Geronimo ang gamit mo, tunog lata pa rin ang boses mo. Diba? Sintonado ka pa rin. Diba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Kasi yun ang pangbobo na notion na ginagamit ni Sir Donsky. Kinonfirm na ito ng mga kritiko na ito ay legit na device. So pagka
pagka ginamit ko na ito, maniniwala na kayo kasi ito ay legit. Diba? Yun ang ginawang kasangkapan ni Sardonsky para makumbinsi na naman yung mga nanonood sa kanya. Diba? Kumbaga, para na rin tapalan kaming mga kritiko. No? Dati sinasabi nyo, totoo yung REM pad. Nung akong gumamit, hindi na naman kayo naniniwala. Diba? Yan ang sasabihin yan eh. Bilib na bilib kayo nung ginagamit yan nila Sir Lance. Nung akong gumamit, hindi na kayo bilib. Men, ganito kasi yun, ang REM pad ay isang tool. At ang tool ay ginagamit ng tao. Depende pa rin sa tao yan. Kapag ang hahawak ng kutsilyo ay magaling na chef, diba? Gagamitin niya yung kutsilyo na yon sa pagluluto, sa pag-i-slice ng mga sangkap. Pero pag serial killer ang nakahawak ng kutsilyo na yan, gagamitin niya yung pangsaksak. Nasa tao pa rin. Katulad nitong REM pad na to, hindi porket may hawak ka na ng REM pad, legit na ang ginagawa mo. I'm not saying, katulad nito, papakita ko sa inyo, dito sa post niya sa FB, 'di ba? Ito kay Sardonsky to eh. Sabing ganon, zoom natin Ang caption niya dito ang pagwawala ng REM pad sa haunted house soon on Donsky Gash TV. Sabi nila, boring daw ang exploration ko dito sa Mindanao kasi REM pad gamit ko at 1 week ang bagal kasi ng internet ko Sorry, basta ang point niya dito, ang pagwawala ng REM pad sa haunted house soon. 'Di ba? Sabi nila, boring daw ang exploration ko dito sa Mindanao kasi REM pad gamit ko. 'Di ba? Nagwala yung REM pad. Ngayon, kung papanoorin mo nga naman, parang parang cellphone, ring ng ring. Ngayon, mga kababayan ko, kinausap ko yung mismong supplier nito or yung nag-provide ng REM pad mismo. Same ng REM pad ni Sardonsky at sa kanya. 'Di ba? Gusto ko ipaunawa sa inyo na ang REM pad ay hindi fake na device. Hindi siya fake na device. Katulad ng sinabi ko, depende sa gagamit pa rin. 'Di ba? So ito, kay Sir Lance naman, nag-uusap kaming dalawa ni Sir Lance. Tumutunog. Ito Shinow niya sa akin kung paano ma-trigger ang REM pad. 'Di ba? Hindi nagse-self-debunk si Sir Lance eh. Sana ba 'yan? Ito, katulad nito ito mga katulong ko dito, mga legit na ghost hunter Ito lilinawin ko, hindi ito pinapalabas para sabihin sa inyo na peke ang REM pad. No. Hindi naman fake ang REM pad. Ang gusto ko ipaunawa sa inyo ay nasa tao pa rin. Katulad nito, binigyan ako ng video ni Sir Lance na nagde-demo regarding dyan sa REM pad na yan. So, ito yung REM pad, sa software. Sandali lang. Umpisa natin doon sa isang video. Mukhang pangalawang video na yata to eh. Doon tayo sa, doon sa pinaka-start. Ito. Di ba? Tandaan nyo, si Sir Lance ang nagbigay ng REM pad. May logo ni Flashlight Manila yun eh. At si Sir Lance din ang magde-debunk sa REM pad niya. Hindi sinasabi, uulitin ko hindi sinasabi na fake ang REM pad. Ito. So ito mismo si Sir Lance, i-ano niya mismo yung REM pad, i-activate niya.
ba? Pag pinipress yung radio, basta may radio ka, pwede mo nang gaming remote control sa REM pad yan. Yang radio na yan. Haba ng tunog. Diba? Diba? Pwede pala siyang i-remote ng ano eh. I-remote ng walkie-talkie eh. Diba? So meron ano, may trick behind. Pwede. Hindi ko sinasabing fake ang ginagawa nila Kuya Red, nila Donsky. Pero meron palang way para mapatunog yan ng wireless. Nagigets nyo? O ito, sa tulong naman ni Sir I.M. Reverie, di ba? Lahat ng mga lahat ng mga legit na ghost hunters nagtutulong-tulong para ma-cleanse itong larangan na to eh. Gusto nila maipaunawa sa inyo na pwedeng maging false reading ang device na yan. Bagamat ginagamit yan ng mga legitimate na ghost hunters. May way pa rin para ma-debunk. So katulad nito, no, si Sir I.M. Reverie naman to. Nagpasa, same brand ito ha. Itong REM pad na to ay galing kay Sir Lance. Si Sir Lance yung nag-reverse engineer. Si Sir Lance din na alam nga na masiraan ni Sir Lance yung sarili niyang produkto. Inuulit ko, ang pinapakita lang nila Sir Lance at Sir I.M. Reverie dito. Actually, si Sir I.M. Reverie nag-avail din ng REM pad ni Sir Lance eh. Pero gusto lang nilang maipakita sa inyo na pwede talagang madaya. 'Di ba? Hindi nila sinisiraan ang sarili nilang instrumento. So i-play natin to kay Sir I.M. Reverie naman. Tol, ayan, naka-on na yung REM pad. Subukan natin ha. 14. Lalayo ko ito. Siguro mga 15 feet. Ayan, umiilaw din. Tama, 15 feet? Diba? Pwedeng i-remote. So malamang ganito ginagawa nila Donsky kasi pati pitik niya ganyan, no? Oh. Diba? Pero ang sinabi malamang, diba? Ngayon, ganun ginagawa ni Sir Donsky. Aba, hindi ko alam. Pero ang point nito? Ang point nito, pwede madaya. Diba? Magkano lang ang walkie-talkie? next. Next test. 3 feet, 2 feet. Ngayon, titingnan nyo range kung gaano kalayo siya pwedeng ma-detect. Kaya nga may rationale yung ginagawa ni Sir Lance sa yung kakamerahan niya, wide angle, i-make sure na talagang walang mga tao sa paligid. 'Di ba? Kasi kapag may tao sa paligid, kaduda-duda 'yun eh pag tumunog eh. 'Di ba? So ito naman yung range test ni Sir I.M. Reverie kung gaano kalayo siya pwedeng maapektuhan. Testing. 3 feet, 2 feet. Ay, ayaw tumigil. Ito, 15 feet. 15 feet. Ito, 20. 20 feet. Okay kaya. ba? 20 feet. Ito, more than. Ayaw na. So, mga nasa 20 feet ang dito. So, 20 feet ang kaya. Ang layo. Para ma-trigger yung REM pad. Ang tanong ngayon, paano pag may wall? Paano pag may pader? Kumpleto tayo ng data niyan, men. Maano ba yung pader? Anong tawag dito? Makaka-apekto ba yung pader? Tingnan natin dito ha. Dito ako dadaan, may wall tayo. Wall. May wall naman. Wall test. Diba? Wall test. Tingnan natin. Makaka-apekto ba yung pader? Bukan natin sa wall, iiwan ko dyan. Dito ako dadaan, may wall tayo. Ayan o. Ayan, sasabihin ni brother sa akin pag tumunog. Ayan, tumutunog pa. Lalayo ako. Bro, tumutunog pa? Oo. Eto, tumutunog pa? Eto.
tumutunog pa rin eh. Kahit may wall eh. Kahit may pader. Eto. Ayan, hindi na. Eto, Medyo hindi malayo na. Malayo-layo na eh. Ayun, tumutunog na naman. Ayun, same distance, tol. Nasa Kahit may wall. Ito, sementado na yung, yung barrier niya na. Tumatagos pa rin, men. So, anong gusto naming ipaintindi sa inyo? 'Di ba? Doon pa rin tayo tutungo. Doon sa katauhan ng gumagamit. Nonsense pa rin kung totoo yung gadget mo, hindi. Actually, halos naman ng lahat naman ng ginagamit nila totoo EMF reader. Pero ghost tube talaga, hindi ako doon. Hindi talaga ako. Pati yung mga application sa cellphone, hindi. Maybe, 'di ba? Bibigyan ko naman ng benefit of the doubt, maybe. Pero hindi ako may doubt ako sa mga application sa cellphone. Pero ang point dito, men, hindi nangangahulugan na may legit ka na device, legit ka na rin. 'Di ba? Katulad ng example ko, halimbawa, kung ang pulis ay may barel, ikaw may barel, hindi nangangahulugan pulis ka na rin. 'Di ba? Mga kababayan ko. So ano natutunan natin dito? Kahit na ano pang gamit ang gamitin mo, kung ikaw ay peke ka talaga. Kaya nga sinasabi ko ano yung magiging path mo para ma-cleanse ka, umamin ka. 'Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali, hindi tayo perpekto lahat. Kahit ako may kasalanan, kaya lang may particular tayong isang may particular tayong pinag-uusapan Siguro kayo, kung pag-uusapan natin ay ang pagiging mabuti kong estudyante sa school, pwede nyo akong gisahin. Kasi marami akong kalokohan na ginawa sa school. Kung yun ang pinag-uusapan natin, halimbawa, bubukingin nyo ako na bagsak ako ng isang subject, hindi naman talaga ako perfecto. Kung yun ang pag-uusapan natin, 'di ba? Matalino ka ba, bungo? Hindi ako matalino. Kung makikita niyo yung record, yung transcript of record ko, naka5 taon kaya ako sa nursing. I'm serious. 'Di ba? Naka5 taon na kasi nga meron akong isang back subject na hindi ko na 'di ba? Chemistry yata 'yun, men. Ano bang yun? Basta may binagsak akong subject, kaya ako nagkataon yung last sem hindi ko nakuha. Ay, actually hindi pala ako 5 years, nag-Octoberian lang ako. Isang sem lang yung tinagal ko kasi nga wala na akong makuha ng schedule do sa isang subject na binagsak ko. 'Di ba? At hindi ako perpekto. At sa exam, tapat na estudyante ba ako? Nangungopya ako. Kung 'yun ang pag-uusapan natin, Kung 'yun ang pag-uusapan natin, kung kaya lang ang bagay na pinag-uusapan natin dito, ghost hunting 'Di ba? Wala namang kinalaman dito ang pagiging perpekto ng isa't isa. Ngayon, pagdating sa ghost hunting ba, namimeke ba ako? Sa tingin ko, hindi. Ngayon, kung tingin nyo, namimeke din ako, 'di ba? Nagsi-self-debunk naman ako Katulad yung nakita ko sa Clark, 'di ba? May nagsasabi sa inyong pusa. Pusa lang 'yon. 'Di ba? Accepted ko 'yun. Malay mo nga naman pusa. Kasi nga ini-encourage ko kayo mag-isip talaga Talagang essential na ngayon sa panahon natin ngayon na palaging mag-isip. Kasi nagkalat ang manluloko. Hindi naman sinasabi na maging praning kayo, pero mga men, binigyan tayo ng utak ng Diyos na 'di ba? Sinabi, may nag-comment pa sa akin sabing ganon. Diyos lang ang nakakaalam kung peke o hindi daw ang ginagawa. Tangina mo, binigyan ka ng utak ng Diyos, iaasa mo pa rin ba sa Diyos yung pag-iisip kung totoo o hindi yung nakikita mo? Dapat binabawi na ng Diyos yung utak mo 'Di ba? Saan applicable yung Diyos lang ang nakakaalam? Yung future. 'Di
'Di ba? Wala naman sa atin nakakaalam. Kahit na mag-isip ka maghapon, hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pwedeng isa sa atin mamatay. 'Di ba? Sa di malamang dahilan, may bumagsak na eroplano sa bahay, 'di ba? Tamaan ka ng ligaw na bala, etc., etc. 'Di ba? Pero yung yung bagay na nakikita mo na, binigyan naman tayo ng utak eh. 'Di ba? Kaya nga yung pagiging skeptic tool yan para hindi ka maloko. Aminado ako ha. Kahit na nagaganito, naluloko pa rin ako eh. 'Di ba? Naalala niyo yung hindi ako hanggang ngayon hindi pa ako makamove on dun sa na-scam ako sa Facebook. Yung Apple Pencil. 'Di ba? Nagpadala na ako ng pera, sabay binlock ako. Just imagine lahat naman kasi tayo hindi naman tayo loco proof lahat eh. Kaya lang minsan ang nangyayari, may nagsasabi na sa iyo, ang tigas pa rin ng ulo mo. Pinaninindigan mo pa rin totoo. Kahit sobrang dami na ng red flag. At pagka hindi ka na makaligtas dun sa pinapakita sa iyo, magiging tanga ka na. Paano ka magiging tanga? Cognitive dissonance. I-adjust mo yung utak mo. Nung una, ganito. Ipaglalaban mo, hindi, legit si Donsky, legit si Kuya Red. Ipaglalaban mo ng una eh. 'Di ba? Nung inihain na sa'yo lahat ng ebidensya, ano ngayon kung fake? Basta nag-e-enjoy ka mo. O 'di ba, tanga ka? Nagbago agad yung pananaw mo? Samantalang nung una, nilalaban mo na legit yan? Nung nagputukan na yung mga ebidensya na fake yan, para hindi ka lang mapahiya, i-adjust mo yung utak mo? 'Di ba? Biglang napunta na lang, ano ngayon kung peke, basta kami nag-e-enjoy. O gago. Akala ko ba nung una nilalaban mo na legit yan? 'Di ba? O isa pang katangahan Subukan mo rin mag-explore para malaman mo, nag-explore ako. Tapos sasabihin naman di nag-ghost hunting ka rin. Akala ko ba hindi ka na 'di ba? Hindi mo rin alam talaga kung ano yung sasabihin mo eh. 'Di ba? Come on. Tapos sasabihin sa'yo, ba't mo ba pinakikialaman yung mga video? Nasa publiko ngamin eh. Ano ba? Katulad nga ng video ko, nagko-comment ka rin sa video ko. Binabawalan ba kita? Sinasagot nga kita eh. 'Di ba? Yung idol mo, pagka sumasagot ba yung idol mo? Di naman sumasagot. Nagtataka nga ako sa inyo. Kayo nagtatanggol sa idol nyo. Hindi yung mismong idol nyo yung humarap eh. Di ba? Tapos haharap na, papatunayan ko legit si Donsky. Bakit sino? Si Donsky ka ba? Para patunayan mo? Makakapagpatunay lang na legit yung sarili niya. Di ba? Siya mismo makakasagot. Mamaya may tanong yun ako sa'yo. Hindi ko alam yan. Paano mo ipagtatanggol hindi mo alam? Di ba? Maraming bagay na si Sir Donsky lang ang makakasagot. Di ba? Come on. Ano ba nangyayari sa natin, sa bansa natin? Matuto na kayo. Anak ng patola naman. 'Di ba? Huwag kayong doon sa hayaan mo silang kumita. Gusto lang naman nilang kumita, hayaan mo sila. Bakit ako hindi niyo ko hayaan? Gusto nilang kumita, ilan yung pineperahan sa expense ng mga kababayan nating OFW? Kukonsintihin nyo? Abay, tanga kayo. Ito yung hindi ko naiintindihan, pinagsasabihan ako. Kasi gusto lang naman daw kumita ng mga ghost hunter. Sila, care na care doon sa kabuhayan ng ghost hunter. 'Di ba? Naiintindihan ko naman 'yon. Mahal nyo kasi yung idol nyo eh. Pero naiisip nyo rin ba, naiintindihan nyo rin ba ako na ayoko lang na may makwartahan na OFW? Kaya ako ginagawa to? Baliktad ang utak nyo eh. Sasabihin nyo, hayaan mo na sila, gusto lang naman nilang kumita. Diba? Gusto lang naman daw kumita. Lagi ko nababasa yan sa comment section, hayaan mo sila. Diba? Minsan nga sinasabi, katulad mo rin yan na gusto rin kumita sa YouTube. Putang ina mo pala, hindi naman ako nanluloko dito sa channel ko.
'Di ba? Pero hindi ko ina-admit ko na hindi naman perpekto lahat ng sinasabi ko dito. May mga pagkakamali. Ito na naman, nandito na naman tayo pupunta sa sa isang bagay Minsan kahit yung mga unang-unang vlog ko pa, nagkakamali talaga ako. Hindi ako perpekto. Pero yung pagkakamali ba na yun, sinasadya ko ba yun? Para talagang maliin yung sinasabi ko? Magkaiba yun, men. Katulad nga na sinasabi ko sa mga ghost hunters mo Sa mga ghost hunters nyo. Halimbawa ganito matagal ko ng example to at matagal ko nang pinapaliwanag sa inyo yung difference ng mga taong nagkakamali lang, 'di ba? Kasi sinasabi nyo, walang taong perpekto. Sabi nyo, 'di ba? Totoo naman 'yon. Walang taong perpekto. Yung pagkakamali kasi normal sa tao 'yun Pero yung sadyain mo ang isang bagay, hindi normal 'yon. Parang ganito maiintindihan ko sila Kuya Red at si Sir Donsky na halimbawa si Sir Donsky may na-capture siya, may nahagip siya sa camera na isang reflection, 'di ba? Napagkamalan niya na yun ay reflection ng isang babae na-capture sa camera niya. Sinabi niya doon sa video niya, may multo na na-capture doon sa doon sa video. Ngayon, sa katagalan ng video, marami na nakapanood. May nakapag-debunk. Hindi naman multo yung reflection na yan. Electric fan yan na hugis tao. Na reflection lang ng electric fan yan. Hanggang sa nakita, oo nga reflection nga lang pala na electric. Katulad nito kay Adventure Dax. Dito ako bumilib kay Adventure Dax. Dinibunk niya yung sarili niyang video. Doon sa Campo Belo. Ngayon, nabawasan ba ang credibility ni Adventure Dax? No! 'Di ba? Still, isa pa rin siya sa nire-respetong ghost hunter dito sa Pilipinas. Dali lang ito yung video. Ito ay kasama si Sir Donsky dito. Ang title nito, alisin ko muna yung filter ng video. Ang title nito kay Adventure Dax to. Campo Belo featuring Donsky, Gash TV, MGX, kababalaghan na di matahimik. So ito yung sa timestamp na 14:15, ito nangyari. I-zoom natin yung video. Oh. Ito guys, dito tayo ngayon sa Campo Belo. Shit! May sumilip! May sumilip! Shit! May sumilip, no? Nung nareakan ko tong video na to, si Sir Dax na mismo ang nag-debunk sa sarili niya. 'Di ba? May sumilip daw dito, men May sumilip! Nakikita nyo naman, kung makikita nyo dito sa may pinto na to, parang may sumilip talaga. Ayun, Shit! May sumilip! Pero ito yung bibigyan natin ng pansin, mga kababayan ko. Siya mismo yung nag-debunk sa sarili niya. Doon ako bumilib kay Sir Dax. So kung makikita nyo kasi ito, mga men, yung salamin kasi, maraming stain yung salamin 'Di ba? Nakikita niyo yan, may mga stain yung salamin, may mga dumi na yung salamin. So nung ito guys, dito tayo ngayon sa Campo Belo. Nakikita niyo yung dumi ng salamin? Nakita niyo yung dumi ng salamin? Ngayon, tinutok niyo yung flashlight sa likod niya. Nakikita niyo yung dumi ng salamin, di ba? I-zoom ko Basta maliwanag dito, may dumi yung salamin. Nakikita niyo yung dumi ng salamin,
Ngayon, pagka, yun, parang may sumilip na bata. May sumilip. Pero dumi ng salamin yun. Ngayon, napagpalagay ni Adventure Ducks na multo yun. Shit, may sumilip. Diba? Kasi nga, nakatingin siya doon sa cellphone niya eh. Now, nung inoobserbahan ko to at iba yung nasabi ko, si Sir Dax na mismo yung nag-debunk sa sarili niyang video. 'Di ba? Ngayon, nawala ba ang credibility ni Sir Dax? Hindi. Still, pa rin siya, one of the best ghost hunters pa rin sa Pilipinas. You see, mga kababayan ko, yung pag may isang bagay na napagkamalan ka at naisabi mo na yun ay multo, 'di ba? At later on na-debunk yun, wala namang problema dun eh. Tanggapin mo lang, ay oo nga akala ko kasi akala ko kasi may sumilip. 'Di ba? Yung pala, dumi lang pala ng salamin yun. 'Di ba? Ngayon kasi, ito naman, yung kay Donsky naman, controversial din yung kay Donsky eh. May parang sumilip din sa kanya eh dito. Saan ba yan? Pakita natin. Kasi may nagtanong, nareakan ko na to pero i-revisit lang natin. Dito naman may sumilip dun kay Sir Donsky. Natin ha. Full full quality. Full resolution. Ang sabi daw dito, may sumilip doon sa dulo. Di ba nadaanan natin to? Ano yan? Ibon. Oh. Ay, may bagong yakap. Lalabas siya dyan, ha? Paglabas niya, para may sumilip, Para may sumilip. Ano yun? Ano yung sumilip na yun? Slow motion natin, ha? Slow motion. Ano to eh? Part ng pintuan to, men eh. Nakikita niyo hawakan ng pintuan? Or balustre sa labas? Hindi yan kasi nga structure to eh, oh. Parang continuous siya na basta bukas na pintuan yan or something. Hindi yan multo. 'Di ba? Mukha lang siyang sumilip kasi nga gumagalaw yung camera, yung anggulo ng camera. Oh, kung titingnan niyo uli, 'di ba? Hindi siya multo. Something sa labas 'yan na tinamaan ng ilaw. Ngayon, ang tanong, Ang tanong, bakit yan hindi inamin ni Donsky yan? Kasi nga, mas gusto niya na manatiling kasinungalingan ng isang bagay. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa ni Adventure Ducks. 'Di ba? Just imagine, hindi ako nakapag-debunk nung glass stain, ha? Kasi nung una, ang pagkakaalam ko, nagsabwatan silang dalawa dyan. Yun ang unang pagkakaalam ko. Kasi nga, nakakita si Adventure Ducks at the same time si Donsky nakakita din. Pero pinaliwanag niya na maigi. Actually, pati ito nga, si Sir Dax din na nag-explain sa akin nun eh. Yung nasa labas na nakuna ni Donsky. 'Di ba? Mga kababayan ko. Ngayon, ano ba yung point nitong mga pinagdadadaldal ko dito? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. Magkaiba yung nagkamali eh. Katulad nung nung uulitin ko uli yung senaryo ng kay Adventure Ducks, nakita niya may sumilip na bata. Pero later on, nung nakikita niya na yung video niya, dumi lang pala sa salamin yon na nung pagganon niya, parang sumilip. Naman natin, pinlay naman natin eh. 'Di ba? Ngayon, nagsinungaling ba si Adventure Ducks nun? No! Honest mistake yun. Kasi wala naman talagang perfectong tao eh. Pero ibang-iba yung umarkila ka ng tao or kumuha ka ng tao na pagsusuotin mo, may dala-dala ka sa backpack ng costume ng white lady, 'di ba? Magkaiba 'yon.
na pasusuotin mo dun sa tao, pagwiwigin mo, tapos bibidyohan mo at sasabihin mong white lady, magkaiba yon. Sinasadya mo yon. Di ba? Sinasadya mo ng manloko nun. Pagka ganon. Yun ang kabawasan sa pagkatao mo. Yung sinadya mong lokohin yung libu-libong nanonood sa'yo. See? Yung pagkakaiba. May mga time na dinidebunk tayo na talaga naman nagkamali lang. Na pagka sinabing may na-capture na white lady, tapos yung pala posting puti lang naman pala. Hindi naman kasalanan yun. Yung pagiging bias kasi sa ebidensya ng ghost hunter, naiintindihan ko naman yun kasi nga naghahanap ka Gusto mong makakuha ng ebidensya na may multo. Yung pagiging bias naiintindihan ko yun. Ang hindi ko lang naiintindihan, yung sasadyain yung mameke. Kahit kailan, hindi ko talaga naiintindihan yun. Yung magdadala ka ng costume ng white lady sa backpack mo, sa bag mo. At pagsusuotin mo yung ibang tao. So mga kababayan ko, sana naging maliwanag sa inyo yung pamantayan ng pagiging legit na ghost hunter. Kapag legit ka, hindi naman porkit legit ka, kailangan may makita ka na Paano kung doon sa lugar mo, yung lugar mo palang hindi legit? Na chismis lang pala na kunyari hunted doon. Although na-abandon siya, 'di ba? Pero chismis lang pala na may nagpaparamdam doon. Ano yung pipilitin mo may magparamdam doon kahit wala? 'Di ba, men? Parang halimbawa, ganito isa kang mangingisda. Dahil isa kang ganap na mangingisda, kailangan talaga may mahuli ka. Kahit papuntahin ka sa swimming pool, kailangan may mahuli kang isda doon. Paano kung wala naman talaga? Di ba? Come on. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po. Bye-bye.